Base model MUX. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Isuzu San Fernando, Pampanga. 2025 Isuzu MUX RZ4E LS Automatic. Yung price, 1,725,000 pesos. Wala nang manual variant sa base model. Kung i-compare sa ibang base model na SUV, mas mura to sa Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Montero, Nissan Terra. Halos same lang yung front fascia nito sa top of the line or LSE variant. Konti lang yung pinagkaiba, parang ito. Dark gunmetal yung accent sa front grille. Walang camera for 360 view. Same dynamic blade design headlamps. Pero ito, manual leveling. Walang fog light. May air curtain for aerodynamics. May front skid plate or bash plate na plastic. Pero may under engine cover naman na metal. 17-inch aluminum alloy wheels. Disc brakes sa front and rear wheels. Walang roof rails. Matte black side mirror cover. Walang camera for 360 view. Hindi ako fan ng turn signal light sa fender. Alam ko na base model to, pero nakakaluma yung vibe. Mababa lang ng konti yung ground clearance compare sa higher variant. Matte black door handle. Check natin yung interior. Okay naman yung size ng side stepboard. Hindi naman mahirap tapakan. Fabric seats. Manual adjustment sa driver. Same sa front passenger. Manual. Hindi ko lang sure, pero parang walang height adjustment yung sa driver. Sa opinion ko lang, dapat standard na yun. Sa door panel, hard plastic, fabric armrest, power window switch, pero driver window lang yung automatic. Urethane steering wheel. Basic na basic, walang steering control or buttons. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Analog gauge with 3.5-inch monochrome display. Rotary type ignition. Pagdating sa visibility, okay naman. Medyo mataas yung ride height. Kita pa rin yung hood. Yung dashboard, semi-hard plastic. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. May cup holder dito sa baba ng AC vent. Walang vanity mirror yung sun visor. Same sa front passenger. 10.1-inch infotainment screen. Walang volume knob, pero okay na rin. Kasi ito rin yung nasa LSE, wala lang wireless connectivity. Single zone climate control. Base model to, kaya expect nyo na dial switch. May USB-C, USB-A port at 12-volt socket. 6-speed automatic transmission with sequential shift. Traction control, hill descent control, electronic parking brake. Okay yung cushion ng center armrest. Yung storage, decent size naman. Hindi dampen yung glove box. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Hindi ko lang mapakita ng maayos, pero ito yung downside ng walang height adjustment. Mababa yung seating position para sa akin. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7 yung height ko. Sa door panel, hard plastic, fabric armrest, power window switch na hindi automatic. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay naman yung space, maluwag na rin to. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Hindi nga lang flat yung floor, pero hindi naman sobrang taas ng hump. Okay naman yung seating position sa middle seat. Comfortable na rin. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Reclining seat naman to, kaya hindi problema yung seat angle. May overhead AC vent with fan speed control. Okay yung position ng fan speed control. Hindi siya yung nakatapat sa ulo ng passenger. May 12-volt socket at storage. Check natin yung cargo space. Maganda yung design ng rear end. Halos walang pinagkaiba sa higher variant. LED taillight, same lang sa LSE. May reverse camera, parking sensor, matte black yung rear diffuser. Gloss black naman sa LSE. Manual tailgate, okay lang din naman to kasi mas mabilis siya. Ganito yung space pag naka-fold down yung third row. Ganito naman pag naka-fold up. May underfloor storage. 12-volt socket at cabin light. May 4 na tie-down hooks. Check natin yung spare. Naka-steel rims. Check natin yung third row. Malaki na rin yung opening. I-try ko lang kung mahirap bang pumasok. Fix lang tong second row. Walang forward or backward adjustment. Yung legroom, may konting space pa para sa knee room. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin ng konti. May hump lang dito sa side,
pero hindi naman affected yung seating position. Comfortable na rin yung third row para sa size ko. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. Reclining seat din to, kaya hindi upright or 90 degrees yung backrest. May overhead AC vent, cup holders. Yung engine, 1.9 liter turbocharged diesel engine. Almost 21% less power compare sa 4JJ3. Sa torque, less 22% naman. Pero hindi ko na test drive, kaya hindi ko sure sa performance sa real world. Palike na lang and subscribe. Paalam.